Isa sa may pinakamaraming kaso ng breast cancer sa Southeast Asia ang Pilipinas ayon sa World Health Organization. Pangalawa rin itong dahilan ng pagkasawi ng maraming kababaihan sa bansa. Ngayong Oktubre, ginugunita ang Breast Cancer Awareness Month. Kaugnay nito, makakasama natin si Dr. Kelvin Kenley Yu, isang radiation oncologist. Welcome sa Dapat Alam Mo, Doc. Magandang gabi po. Maraming salamat. Maraming salamat, Doc, at welcome po. Doc, bakit mataas ang breast cancer cases sa Pilipinas? May kinalaman ba dito yung lahi natin, lokasyon, o lifestyle? Actually po, worldwide, ang pinaka-common talaga na cancer sa mga kababaihan ay ang breast cancer. So I think dito sa Philippines, kaya mataas ang rates ng breast cancer, I think nag-reflect din ito sa improving na healthcare natin na mas naging accessible po ang mga diagnostic test para po maaga nating ma-detect po ang mga ganitong klase ng sakit. So dahil doon sa mga na available talaga dyan para Yes, malaman. po. Paano ba, Doc? Paano nagkakaroon ba ng breast cancer ng isang tao, especially sa babae? Ito ba'y namamana? Kahit sino ba ang babae at kahit lalaki, pwede ba magkaroon ng mga cancer cells? Opo, actually po, kahit sino po pwede magkaroon ng cancer dahil po ang breast cancer, nanggagaling po yan dun mula sa mga random mutations o yung parang abnormal na pagbabago dun sa ating breast tissue. So, ang nangyayari po ng katawan natin kadalasan meron silang normal na kaya nilang pigilan yung pagdami. Pero dahil dun sa mga error na to, lumalabas po yung cancer. So, siguro around 10 to 15% may component siya na namamana. Pero majority of the breast cancers po, lumalabas lang po sila mag-isa. Pero yung mga lifestyle, stress, yan pwede nakaka-contribute din kaya tumataas din ang kaso? Yes po. So, ang lifestyle po is one of the risk factors for breast cancer. Especially, that's why usually, ang ano dyan is, if you have an active lifestyle, you have a lower chance of developing breast cancer. And another thing is, usually po, pag kayo medyo matataba or yung mga mataas masyado ang BMI, mas prone din po sila magkaroon ng breast cancer. Dok, ito, matagal na sabi-sabi paniniwala, kapag nabangga ba, o nagkaroon ng trauma sa suso o dibdib, posible itong mantong sa breast cancer, ba yung, alam mo yun, nabangga ka, tapos napuruhan yung dibdib mo, pwede bang isa sa mga dahilan niya para magkaroon ng breast cancer? Opo. So actually po, ito po ay isang myth. Myth, oo. Ang trauma po or pag nabangga or natamaan ay hindi po siya nagkukos ng breast cancer. Actually po, madalas natin itong na-associate doon kasi syempre pagka nabangga po yung breast, Masakit. tapos naging conscious po tayo, kinakapahan natin, nagpapacheck up tayo. Ngayon doon po natin nadidiscover na may bukol pala. Pero sa katunayan, yung bukol po na yun ay matagal na po siyang nandoon at di lang po natin napapansin. So, Dok, anong edad ba dapat nagsisimulang magpatingin ng dibdib sa mga doktor para malaman kung may mga tumutubong bukol? Di ba sinasabi, at least once a year, tinatawag na mammogram, breast ultrasound, dapat at least once a year. At what age yan dapat gagawin? Opo. So according po sa breast screening recommendations, ang mga babae po ay dapat sumasailalim sa mammogram kada taon starting at the age of 45. Babae o may asawa? Actually, kahit sino pong babae at the age of 45. Ngayon, may iba pong babae na gusto talaga nilang maging mas maingat. We can start as early as 40 years old po. Wow, 40 years old, pwede na. Anyway, Doc, bukol lang ba ang indikasyon na posible may cancer, yung may breast cancer? Maaari ba itong matukoy gamit lang yung isinusulong na self-breast examination? Opo. So, during the early stages po pagka nasa maagang stage ang ating breast cancer, kadalasan po wala po itong ibang simptomas, maliban na may makakapalang po kayo na bukol. Ito rin po yung main reason, kaya po madalas ay napapabayaan lang o hinahayaan kasi wala pong nararamdaman. So napakadali lang yung sinasabi ni Doc yung pagkapaso. Di ba pagka natulog tayo, nakahiga tayo, best time to kapa-kapa yung yun sa dibdib ng mga babae. Yes po. So in regards to the timing, so ang pinaka-best na time po clinical breast exam is after po ng menstruation, the week after. Okay. And then, of course, ang first step, harap po kayo sa salamin, titingnan nyo muna kung may kakaiba po ba sa itsura. And then Anong kakaibang itsura? Ano ba? Sugat ba yan? Paano ba yung mga ibang makikita? Usually yung parang hugis po niya, Parang minsan nag-iiba po yung hugis. Minsan naman po dun sa nipple area, umaatras yung nipple. Okay. Or minsan may discharge po. So yun. So pagka mayroong mga gano'n kayo nakita sa inyong dibdib, sa inyong suso, patingin na agad sa doktor. Punta na ho agad sa mga doktor, Doc. Yes po. Anong klase ba? Ito ba yung mga OB-GYN? Anong klaseng doktor yung pwedeng pagpa-check upan? Actually po, kahit sino pong doktor ay pwede niyong puntahan just for the screening. Kahit mga general physicians, yung mga nasa health center, sila po usually talaga ang first line namin. At sila po yung nag-request ng mga screening tests.
breast Yung self-breast examination, Doc, gaano kadalas dapat ginagawa? Everyday ba yon? Once a week? Once a month? Ano? Sa breast examination, wala naman siyang recommended na time. Pero siguro you can do it at least every 3 months. Oh, every 3 months. Sa bahay lang naman di ba? Sa bahay lang. Wala akong kailangan mga instrumento dyan. Para naman sa mga kababaihan, Doc, na nagbubuntis o nagpapasuso, posible bang makuha ng sanggol yung mga cancer cells? Halimbawa, na-detect na meron yung nanay, nagbe-breastfeed siya, pwede ba ma-transfer sa bata yun? Okay. So ang breast cancer po ay hindi po siya napapasa sa pagpapa-breastfeed. Okay. Just in case lang po, no, for example, yung batang nag-breastfeed ay lumaki siya, eventually nagkaroon din siya ng breast cancer. Most likely po, ang cause po nun is baka meron silang lahi. May lahi, Na mas prone, opo. Pero hindi po talaga siya napapasa sa pagbe-breastfeed. Ito na, para sa mga lalaki, baka akala nyo lalaki, babae lang. Ang mga lalaki, makinig kayo, ay pwede bang magkaroon ng breast cancer, Doc? Yes po, dahil po, ang mga lalaki, meron din po tayong breast tissue. So, bagamat very rare ito, sobrang bihira, pwede pong magkaroon ng breast cancer ang mga kalalakihan. So, ang mga lalaki, pwede ba din mag-self-breast examination? Yes po, actually po, ang self-breast examination sa mga lalaki, I think, mas effective. Kasi wala po kaming taba dito. Ayun, mas madali nyo, kapain ng kapain. So, kung may maliit ka na lump dyan or bukol, mabilis ka namin makakapa yun. Oo, ayan. So, mga kalalakihan, alam nyo na what to do pag uwi nyo mamayang gabi, ha? Okay, maraming salamat, Dr. Kelvin Kenley Yu, sa pagpapaunlak sa aming panayam at kapag-usapang kalusugan at kaligtasan, kay Susan tayo. Doc, thank you. Thank you po.